I-game test natin ulit itong iPhone 8 Plus. Ulit pa kaya to ngayon? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, saan nga ba nakakabili ng legit na iPhone 8 Plus? Sa Green Hills, syempre, wala nang iba kundi kay Ate Met sa CMB Gadgets. Second floor, Green Hills, San Juan City. And nagkakahalaga tong 128 tong i-game test natin. Nasa 11.5 to with freebies na kay Ate Mayet. Meron na kayong AirPods, tempered glass, case, and charger dito sa iPhone 8 Plus. Ang chipset nito is the Apple A11 Bionic chip. At sad to say, hindi na siya support ng iOS 17 hanggang ngayon. Hanggang iOS 16 na lang ang iPhone 8 Plus and iPhone 10. Pero yun, titingnan natin ngayon kung okay pa ba to for gaming, kung powerful pa ba ang Apple A11 Bionic chip. So 6 na games ang ating itetest, tulad na lang ng ML, LOL Wild Rift, Genshin, COD, PUBG, and Firelight 84. So first na lalaroin natin is ML at ito ang ating settings. HD mode naka-on, refresh rate natin nasa super, wow! Graphics ultra naka-on ng outline at shadow. And syempre, naka-full download na ang resources dito. Pagdating sa ML, solid ang performance pa rin ni iPhone 8 Plus in fairness, nasa high settings na tayo dito pero maganda pa rin ang performance niya mga ka-J-Vlog So okay na okay, makakalaro pa kayo na mabuti ng ML dito sa mataas sa settings pa. So napaka solid, biruin nyo 6 years na itong smartphone na to pero kayang-kaya niya pa rin i-handle ang ultra graphics and super refresh rate ng ML nang walang kahirap-hirap sa iPhone 8 Plus. So next naman is PUBG Mobile. Okay, ito yung ating settings. So graphics natin, available pa siya sa HDR at ang frame rate natin nasa ultra. So pagdating sa PUBG Mobile, tingnan nyo naman, kayang-kaya niya rin i-handle yung mataas sa settings. Solid, maganda siya iset sa high settings kasi very detailed yung graphics. And surprisingly, nakaya niya mga ka-J-Vlog. Meron mga slight frame drops pero manageable siya. Pero yung movement and rotation, smooth naman. Ayan, so matik, makakalaro po kayo na mabuti ng PUBG Mobile dito sa iPhone 8 Plus ngayon 2020. The next naman is Firelight 84. So ito ang ating graphics. Graphics natin, try natin. Ayaw yung extreme. So frame rate extreme, graphics ultra. Saglit lang. So, pagdating sa Firelight 84, ayan, okay. Ang ganda rin ng performance ni iPhone 8 Plus. Pero, syempre, napansin ko dito, medyo umiinit na yung smartphone. Ayan, dahil nga nasa high settings tayo. At dahil doon, nag-auto-dim na yung iPhone 8 Plus natin. Meron tayong mga frame drops na, ayun, may frame drops na yung mga na-experience lang na pag nakikipag-battle tayo. Pero, overall, playable po ang Firelight 84 dito. So next naman is COD. So set natin yung settings niya at nawalan tayo ng internet. So next naman is COD. Set natin yung settings niya. Graphics very high at ang frame rate natin nasa very high.
So pagdating sa COD, Battle Royale, ayan, legit, maganda mga ka-J-Vlog. So, high settings to. Mapa-graphics or frame rate, high settings. Konti lang na experience sa ating frame drops, hindi siya ganun ka-big deal. Overheating, wala naman tayong experience sa overheating naman ngayon. Naging warm pa lang siya, pero hindi pa siya nagkakos ng mga huge frame drops. And hindi pa siya nag-auto dim dito. So, yon, paniguradong may enjoy nyo maglaro ng COD dito sa iPhone 8 Plus. Napakalupit ng performance niya ngayong 2023. So, playable pa rin siya hanggang ngayon. So, next naman is Genshin Impact. So, syempre, first set natin siya sa mataas sa settings. So, graphics, highest. Tingnan natin kung kakayanin niya. 60 FPS at low lang natin yung motion blur. Okay. So, in fairness, playable mga ka-J-Vlog in fairness. Nakakaya, ang lakas pa rin ng Apple A11, no? So, ang bilis nag-auto dim. Mga ka-J-Vlog, ang bilis na nag-auto dim dahil syempre, mabigat na laro to kaya mabilis siyang nag-overheat. Medyo umiinit na nga. Pero kaya niya sa naka-on yung motion blur. Ayan. So, syempre, ito na lang set natin since kaya naman ni iPhone 8 Plus, diba? Kung since kaya niya dito, matik kaya niya yung mga mababang settings. Pero, ayan. Try naman natin offline motion blur, pero naka-high settings pa rin tayo. I suggest yun na lang yung iset nyo yung naka-off yung motion blur. Mas okay pa yung movement nyo dito. Ayan o. Mas mabilis yung rotation kasi walang motion blur. Pero since umiinit na siya, dyan na tayo nakaka-experience sa mga frame drops. Ayan, slow movement, may mga frame drops. Mainit na, banda dito sa taas. Mainit na siya. So, kung matagal kayo maglalaro ng Genshin dito, I suggest set mo na lang sa mababang settings. Pero, tingnan nyo naman performance niya. Kaya niya po yung Genshin Impact mga ka-J-Vlog sa high settings. Playable naman dito sa iPhone 8 Plus. Next naman is LOL Wild Rift. Okay, set natin yung settings niya. So, frame rate 60, graphics super high, at resolution natin super high, effects high. So, ayan, pati sa LOL Wild Rift, super playable din siya dito sa iPhone 8 Plus, sa high settings, nakakatuwa. Ayan, 59 yung pinaka-stable niya na FPS. Nag-auto dim na siya dahil medyo uminit na rin yung smartphone mga J-Vlog. So, yun naman, hindi natin makontrol talaga sa iPhone. Nag-auto dim siya, wala yan sa settings na pwede nyo i-off. Basta pag nag-overheat yan, nag-auto dim-matic yung iPhone. Pag, yun, nakadetect nga siya ng overheating. So, yun, LOL Wild Rift, panigado, ma-enjoy nyo po dito yan sa iPhone 8 Plus ngayon 2023, playable na playable po. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance si iPhone 8 Plus. Definitely mga ka-J-Vlog, ang ganda pa rin for gaming itong smartphone na to. Lupit pa rin talaga ng Apple A11 Bionic chip. Biruin yun, 6 years na yung smartphone, yan chipset na yan. Pero grabe, kayang-kaya niya pa rin mag-handle ng mga games, no? Yung mga modern games, especially ML, LOL Wild Rift, and malupit doon, kaya niya pa ang Genshin Impact, kung makikita nyo naman kanina. So, kahit na hindi na siya support ng iOS 17 and up, yung iOS 16 ay super relevant pa naman yan sa market. Kaya matagal pa naman yung magagamit ng mayroong mga software support itong iPhone 8 Plus. Yun, okay na okay siya for gaming sa kanyang presyo. Yes, kayang-kaya pa rin makipagsabay sa mga mid-range smartphones today. Pero syempre, manage your expectation lang talaga when it comes sa battery. Battery lang talaga masakit sa ulo sa mga iPhones, sa mga lower generation na ganito. Biruin nyo, 2,000 plus mAh lang battery capacity niya. Kaya expect nyo na mabilis lang talaga siya malobat, lalo na pag maglalaro kayo dito. Pero yon, still powerful pa rin ang Apple A11. Marami pa rin kayo malalaro dito sa iPhone 8 Plus. So, murang-mura na lang iPhone 8 Plus kay Ate May sa CMB Gadgets. Sa Stall XA4 second floor Green Hills San Juan City. So, kung interesado kayo dito, bisita na po kayo kay Ate May sa CMB Gadgets. 11,500 pesos lang po ang kanyang iPhone 8 Plus.